Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Anong palagay niyo rito? May isang tao na mayroong 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyo na pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at pinakilalang matuwid na pamumuhay, ngunit hindi niyo siya pinaniwalaan. Subalit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo, patuloy po tayong inaaralan ng Panginoon sa kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang disposisyon para sa pagtanggap sa mga aral ng Panginoon. At dito, narinig natin, sinasabi ng Panginoon ang bagay nito sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Sabihin natin, sino ba ang higit na nakaalam tungkol sa pananampalataya at mga bagay-bagay sa buhay? Yun yung mga matatanda, mga namumuno, makapangyarihan, o mga nakaalam pagdating sa pananampalataya, ang mga punong saserdote. Pero dito, sa kabila ng kanilang kaalaman, hindi sila nakatanggap ng kaligtasan dahil sarado yung kanilang puso sa Panginoon. Kaya nga ang kwento ng Panginoon, 2 anak. Yung una, nagsabi, ayaw. Pero sa bandang huli na pag-isip-isip niya yung kanyang ginawa, pumunta na rin dun sa ubasan. Yung pangalawa, mabilis na sumagot na opo, pero hindi naman gumanap. Kung iisipin po natin, babalikan natin, ito yung tagpo na nangangaral si Juan. Nandun yung mga tao na mga makasalanan, nandun din yung mga saserdote at matatanda ng bayan. Pare-pareho nilang narinig yung pinangangaral ni Juan na pagtutuwid ng landas ng buhay at pagbabalik loob sa Diyos. Pero ang nagsisi ay yung mga masasamang tao at yung mga publikano. Tinanggap nila yung binyag ni Juan. At bunga noon, alam natin, yung iba sa mga alagad na yon, naging alagad pa ng Panginoong Hesukristo. Pero yung mga saserdote, yung mga eskriba o yung mga pariseo na nasa paligid, anong sabi nila? Baliw. Hindi nila tinanggap yung pahayag ni Juan. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon. At anong dahilan? Kung isipin po natin, hindi ba dapat matuwa sila na ito yung mga makasalanan nagbabalik loob sa Diyos? Hindi ba kung tutuusin, dapat mahiya sila na kami dapat yung naglalapit sa Panginoon pero hindi namin nagawa. Pero ito yung isang tao na nangangaral, pinakinggan nila,
At napakahalaga na kilalanin dahil ang mensahe ni Juan hindi labag sa kalooban ng Diyos. Dahil ang mensahe ni Juan ay magsisi at ituwid ang buhay. Pero ano naging dahilan? Hindi na nila nagampanan yung pagtutuwid sa kapwa at paglalapit sa Diyos. Hindi pa nila tinanggap yung binyag ni Juan. Sa kabila ng kanilang kaalaman tungkol sa pananampalataya. Dahil ang kanilang mga salita ay hungkag at ang kanilang mga puso ay pinatigas ng pagkamakasarili at kayabangan. Yan ang pinapaalala po sa atin ngayon ng Panginoong Diyos. Kung mayroong balakid para tanggapin natin ang pagliligtas ng Panginoon, yun ay magkaroon tayo ng puso na manhid sa pag-ibig at habag ng Panginoong Diyos. Kaya nga po doon sa unang pagbasa, maririnig natin, yun ang diretsang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Makinig kayo, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kasi dito binibigay ng Panginoon ng halimbawa na dalawang uri ng tao. Dito pinakikita niya may isang tao na matuwid, gumagawa ng kabutihan, pero isang araw, nagpasya siya, nagagawa siya ng masama. At bunga ng ginawa niyang kasamaan na yon, siya'y mapaparusahan at mamamatay. Pero nandun din naman yung isang tao na naging makasalanan, pero nagsisi. At dahil sa kanyang pagsisisi, mabubuhay. Ang sinasabi ng iba, di ba parang napaka-unfair sa bahagi na yun ng Diyos? Nasayang lahat yung ginawang kabutihan? Alalahanin natin ang sinasabi ng Panginoon. Ang tinitignan ng Panginoon, hindi yung kabutihang nagagawa natin. Ang tinitignan ng Panginoon ay ang pagsusumikap natin na maging tapat. At kung kaya laging nanunumbalik tayo kung sakaling tayo ay nagkukulang at nagkakamali. Ang nangyari po rito, parang ikinahuna ng mga tao yung mga makasalanan at sinabing, o sige, sa impyerno ka na. Kaya lang pag-isipin po natin, sino nga bang taong walang kahinaan at pagkukulang? Na kahit sa iyong pagsisikap na lumakad na matuwid sa buhay, sinong taong hindi madarapa? At hindi nangangahulugan na dahil ikay nadapa, habang buhay ka na lang nakasadlak. Ang sinasabi ng Panginoon, kung ikay babangon, kung ikay magsisisi at magsisimulang muli, mabubuhay ka at tatanggapin kita. Kaya tinatawag tayo ng Panginoon para Para maging tapat. Kaya inaanyayahan tayo sa linggong ito para tingnan, ano nga bang uri tayo ng anak? Tayo ba yung nagsabi na hindi, pero sa bandang huli ay sumunod? O tayo yung nagsabi na opo, pero pagkaraan, hindi naman tumupad? Tanungin niyo po sarili niyo, ano kaya kayo? Kayo kaya yung nakatatandang anak o yung nakababatang anak? Ang sagot po doon, pareho. Yun ang pareho na nasa atin. Kasi yung nakababatang anak na nagsabing opo, pero pagkaraan, hindi sumunod. Ito ko minsan yung naghahari sa kalooban natin na akala natin, katulad ng mga saserdote at matatanda ng bayan, tayo'y nagsisimba, tayo nakagaganap, o tayo yung mas maalam sa pananampalataya, tayo na yung mas magaling. Ang sinasabi po sa atin dito ng Panginoon sa Ebanghelyo, ang mahalaga ay nandun yung bukas na kalooban natin na laging magsikap na maging mabuti. Kaya nga dito po napakaganda ng halimbawa ng pista sa araw na ito, bagamat linggo sa karaniwang panahon, October 1, ito po ang pista ni Santa Teresita ng Niño Jesus, Saint Therese of the Child Jesus. At sa kanyang diary, na nabubuhay po kasi si Saint Teresa of Child Jesus,
inatasan siya ng superiora na isulat niya sa journal yung kanyang mga reflections. At isang aklat po yun, The Story of a Soul. At nakamamangha na sa kabanalan ni Santa Teresa ng Niño Jesus, siya mismo nagsabi sa diwa ng Ebanghelyo ngayon. Sabi niya, "We have only this life to live by faith. It is true, I am not always faithful, but I never lose courage. I leave myself in the arms of our Lord. We must abandon the future into the hands of God." So doon makita niyo po sa kababaang loob ni Santa Teresita ng Batang Jesus, alam niya na hindi niya magagampanan lahat at nagkakaroon siya ng pagkukulang. Sa isang santa na noong panahon na yon, hindi pa naman siya dinideklarang santa, maliwanag sa kanya, may mga pagkakataon na siya ay nakalilimot at hindi tapat. Pero hindi dahilan yun para tuluyan mong isadlak ang sarili mo sa kasalanan at sabihin mo, wala nang pag-asa. Dahil ang napakagandang laging ipinahahayag ng banal na kasulatan ay ang Diyos, kung tayo man hindi nakatutupad sa ating salita, ang Diyos laging tapat sa kanyang salita. At ang salita ng Diyos, pag-ibig. Kaya laging nandun yung kanyang habag para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, ano yung gagawain natin? Kung tayo man ay gumagawa ng mabuti, nadapa, nagkasala, ang mahalaga, nandun handa tayong humingi ng tawad. Kung tayo naman ay nagkasala doon sa dati, kung tatanungin natin, ba tayo buhay pa? Kasi binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Huwag nating sayangin yung araw na binibigay ngayon. Hindi mahalaga kung marami kang kabutihan na gawa sa nakaraan o ngayon ka palang magsisimulang gumawa ng mabuti. Ang mahalaga sa Panginoon, sa bawat araw ng ating buhay, hindi nagkukulang ang Panginoong Diyos na ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal at kabutihan. Nasa sa atin lamang ng kamay at puso kung paano natin bubuksan ang ating mga sarili sa habag at kabutihan na yan ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, napakagandang halimbawa ni Santa Teresa ng Niño Jesus, na sa pagkilala niya sa kanyang mga kahinaan at pagkukulang, itinuro niya sa atin hinalimbawa ang isang payak na landas ng araw-araw na pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Ang landas na kabanalan na tinuro po niya ay tinatawag na the little way. Ang maliit na daan. At ano po yung sinasabi nung maliit na daan na yon? Sa isang madaling pag-intindi po, yun yung ordinaryong bagay na mga maliliit na ginagawa na napakahalaga sa mata ng Diyos kahit maliit dahil nilahukan ng pag-ibig. Kaya nga laging nakadugtong sa kapistahan ni Santa Teresita ng Niño Jesus, yung rosas. Kasi yung rosas, yun ang pinakamagandang bulaklak na maaaring masabi natin na pwede mong ibigay. Pero pag binasa niyo po yung buhay ni Santa Teresita ng Niño Jesus, bagamat yun yung isang napakagandang bulaklak para sa kanya, at pinangako niya nung huli, nung siya'y namatay, na mayroong pag-ulan na yon ng bulaklak, hindi niya tiningnan ang kanyang sarili na rosas. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay yung maliliit na mga bulaklak sa parang. Kasi sabi niya, kung lahat naman ng mga tao ay rosas, paano po makikita talaga yung kagandahan nito? Di ba? Kung halimbawa, ang tingin mo sa iyong sarili ay isang rosas, at ikaw na yung pinakamaganda, tingnan mo nga yung katabi mo. Paano kaya kung lahat ng katabi mo kamukha mo? Di ba? So, paano pa sasabihin pinakamaganda ka o pinakagwapo? Pero pag tinignan natin, maging sa ayos po ng bulaklak, pag tinignan mo yung kombinasyon na iba-ibang mga bulaklak, at pinagsama-sama mo sila,
sinasabi mo lahat maganda. Kasi lahat merong ginagampanan na pag-ambag pagdating sa pag-ibig, malaki man o maliit. At yun ang sinasabi niya sa kabutihan na ginagawa natin, na sa landas ng kabanalan, ang napakahalaga ay nandun na kinikilala natin yung ating kaliitan. At sa kaliitan natin na yan, hindi tayo magkukulang sa paggawa ng bagay na kabanalan at laging makikita ang Diyos kung nilalagay natin yung pag-ibig. Sa pangalawang pagbasa po natin, ilalahad sa atin ni San Pablo, paano nga ba natin pinakikita yung pag-ibig na yan? Kasi madalas, niro-romanticize po natin yung pag-ibig. At akala natin yung pag-ibig para lamang sa mga nagliligawan. Pero sa buhay Kristiyano, ano nga po ba yung mga gagawain natin na mga munting bagay na yon na napakalaki at napakaganda sa mata ng Diyos dahil pag-ibig? Dito po sa second reading natin, Philippians chapter 2. Magandang balikan niyo po yan. Ano po sinasabi? Kung nilalahok natin ang pag-ibig sa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay, paano nakikita yon? Ito na po yun. Sermon na po yung second reading natin. Anong sabi po rito? Nagbibigay ba kayo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Kung nakaugnay ang buhay natin sa Panginoon, ang buhay sa Panginoon pag-ibig. At kung inuugnay natin ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos, sisimba tayo, nagdadasal tayo, ano yung manifestation po nun? Dapat nagbibigay tayo ng sigla. Di ba? Pag tinitingnan mo yung katabi mo, sumisigla ka ba? Di ba? Tingnan mo nga. Oh. Kung nangingiti ka, sumisigla ka. Kasi mayroong dinudulot sa'yo na buhay. Isipin mo, tinitingnan mo pa lang yun, ha? Ngumingiti ka na, sumisigla ka na. Ba't sumisigla ka? Kasi nararamdaman mo yung pag-ibig. Kuminsan din natin napapansin, akala natin, tinawanan lang natin o sinamahan lang tayo. Pero every time na nagdudulot tayo ng sigla, nagbibigay tayo ng buhay, nagpapaliwanag tayo ng kapaligiran, yun ang pag-ibig ng Diyos na inilalahok natin. O ano pa po sabi ni St. Paul? Naaaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? Di ba? O, tingnan mo nga uli yung katabi mo. Naaaliw ka ba? O, hindi naman kailangan pa niya magsayaw o kantahan ka. O. Pag dumadalo ka sa may sakit, di mo naman mapapagaling. Hindi mo kailangang patawanit, gumawa ka ng magic show. Pero yun, nandun ka, dinadalaw mo, sinasamahan mo magdasal, tinutulungan mo, inaagapayanan mo, inaaliw mo siya. Dahil pinadadama mo sa Kanya ang ano? Ang presensya ng Diyos. Ang pag-ibig ng Panginoon. Yun na wag po nating kalimutan. Hindi dahil nagmamahal tayo sa Diyos, kailangan mo laging sabihin sa tao, mahal ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord. Hindi ka pababayaan ni Lord. Kulang po yung salita natin kung sasabihin lang natin. Sa katunayan, kahit hindi tayo magsalita, yung presensya natin, yung pagpapahalaga natin, yung pag-aambag natin ng oras, yung pagtulong natin, yun ang sinasabi po ni Santa Teresita ng Niño Jesus. Kahit yung maliliit na bagay na yan, na ginagawa natin ng may pagmamahal, yan ay pagpapadama ng pag-ibig ng Panginoon. Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung nandun yung pag-ibig ng Diyos na nasa puso natin, hindi tayo pwede maging tamad. Hindi tayo pwede maging manhid. Hindi tayo pwedeng maging walang pandamdam sa kapwa. Hindi ka na kailangan sabihan o utusan. Ang pag-ibig mismong mag-uudyok sa iyo kung ano yung gagawain mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung gayon, lubusin niyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyong pagkakasundo. Magbuklod kayo sa isang pag-ibig, maging isa kayo sa puso't diwa.
Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na dahil lamang sa hangad niyong matanyag. Bagkus, magpakumbaba kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Hindi ba't yan yung kinalaglagan na bitag ng mga saserdote at matatanda ng bayan? Pag malasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo katulad ni Hesukristo. Kaya nga bukod po sa rosas, hawak ni Santa Teresita ang krus ng Panginoon. Ang krus na yon na simbolo ng paghihirap ng Panginoon. Pero sa buhay ng bawat isa sa atin, higit sa paghihirap ng Panginoon, ang krus para sa atin, sakripisyo, pag-aalay ng Panginoon ng buhay niya na lubos. Hindi lang kamatayan ng Panginoon, kundi buong buhay ng Panginoon hanggang kamatayan na pag-aalay. Kaya nga, si Santa Teresita, yun ang sabi niya, miss no single opportunity of making some small sacrifice. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ang pagyakap sa krus ng Panginoon, hindi nangangahulugan na handa ka lang mapako o pag ipinako ka na. Ang krus ng Panginoon ay simbolo ng buong buhay na paglalaan ng sarili sa pagtupad sa kalooban ng Ama. Katulad ng sinabi po doon sa Pilipia, Jesus emptied Himself, took the form of a slave in the likeness of men. Niyakap ng Panginoon ang lahat maliban sa kasalanan at nabuhay ng may kababaang loob na tumutupad sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan. Kaya nga pag sinabi pong ganun, ibig sabihin, huwag nating sayangin yung buhay natin. Ngayon, buhay tayo. Ito ang napakagandang pagkakataon para gumawa tayo ng mabuti. At hindi natin kailangan gumawa ng malalaking bagay. Sabi nga ni Santa Teresita, miss no single opportunity of making some small sacrifice. Kahit maliit. Kasi kung malaking bagay, sasabihin mo, hindi ko kaya yung malaki. Pero yung maliit na bagay, ay wala kang dahilan. Dahil ang pinakamahalaga sa Panginoon, hindi naman natin siya pwedeng i-impress na malaking bagay. Ano pa ba ibibigay natin sa Diyos? Nasa Diyos ang lahat. Ang kaligayahan ng Panginoon makita sa atin kahit sa maliit na bagay, madama ang kanyang pag-ibig. O sabihin mo, ikaw ay bata, ano may bibigay mo sa magulang? Hindi mo man pwedeng sabihin, birthday niya ngayon, o mami, dagdagan mo yung allowance ko at na marigaluhan naman kita ng mas malaking halaga. Hindi pinag-uusapan po yun. Ang pinag-uusapan doon kahit maliit na halaga, kung yun ay ibinigay mo dahil sa pag-ibig. At kahit hindi panahon ng Pasko o regalo o birthday, kung nandun na, pinadadamo mo yung pagmamahal. Yun ay sakripisyo. Lahat ng ginagawa natin ng may pagmamahal, ginagawa nating banal. Yun ay ibig sabihin po ng sacrifice, to make holy. Kaya ano para kay Santa Teresita yung maliliit na sakripisyo na yun? Sabi niya, here by a smiling look. Yung ikaw ay ngumiti. Maliit na bagay. Pero ilan nga ba sa atin yung ginawan tayo ng kabutihan o may nakasalubong tayo na tao, binati natin o nginitian natin? Maliit na bagay. Pero sa pagngiti natin na yun, nadarama yung ating pagmamahal. Or there by a kindly word. O salita na magalang o kumikilala. Ilan ba sa atin yung handang magsabi ng paki? Ilan ba sa atin yung handang magpasalamat? Inabot yung pamasahe o pinaraan ka o kasama mo sa trabaho o doing the smallest right. Ginagawa mo kahit yung pinakamaliit na tama. And doing it, sabi niya, doing it all for love. Ginagawa natin para sa pag-ibig. Sa pagbabalik loob natin sa Diyos, ang hangarin po natin, higit tayong matulad sa Panginoon. Panibaguhin tayo
gawin tayong mas mabuti sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo, buong buo na binibigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin. Tayo din ba? Buong buo din ba nating ibinibigay ang ating sarili sa Panginoon? Kung tayo tatanungin ng Panginoon, ano nga bang mga kabutihan yung ginagawa natin? Ano nga bang pag-ibig yung ginagawa natin? Ano yung sasagot natin sa Panginoon? Confidential, di ba? Sana sagot natin sa Panginoon, talagang sinisikap natin. Dahil alam ng Panginoon kung ano laman ng ating puso. At kung ihihilig natin at bubuksan ang puso natin sa Panginoon, hindi tayo maaaring hindi magsisi. Makikita natin, marami tayong pwedeng magawa. At sa munting kabutihan na yan, sa bawat ginagawa natin na may pagmamahal, yan ay kabanalan na kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Yan ay pagsasabi sa Panginoon ng opo at pagsisikap na sumunod at gumawa sa kanyang ubasan. Amen.